Welcome po, welcome. Kamusta po ang bawat isa? Amen. Thank you, Lord. Kamusta po? Kamusta naman ang linggo nyo? Mahirap ba? Maraming pinagdaanan yung mga estudyante rito. Finals nyo na ba? Finals na o JS nyo pa? Ano ba? Prom? Thank you, Lord. Welcome back po. Welcome po. Welcome. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nandito tayo ngayon. Alam niyo po, napaka-importante ng araw na ito. Dahil today is the Lord's Day. Alam niyo po yung topic natin ngayon, napaka-importante. Napaka-basic, at the same time, napakalalim. Paano yun? Because ang topic po natin today is about salvation. Salvation. Dahil po next week magkakaroon tayo ng street evangelism. Dapat malinaw na malinaw sa atin ito. How can anyone be saved? Paano ba maliligtas? Ang ganda ng passage na binasa natin, ano? Pero bago yan, alam niyo ba yung mga nangyayari ngayon sa mundo natin? Ito po yung isang picture ng mapa, isa pong mapa kung nasaan ngayon yung gera sa Middle East. Ang Iran versus Israel. Tapos yung US din kumampi rin sa Israel. So Israel and US versus Iran. Alam niyo po ba yung nangyayari niyan ngayon? O sino pong hindi nakakaalam, papadala natin sa joke lang. Papadala natin kay Lord. Lahat tayo alam na alam nito. Meron tayong mga alalahanin o agam-agam o hindi maipaliwanag na nasa isipan natin kung paano na ngayon ito. Alam niyo po, sa nangyayari ngayong gerang yan, hindi lang sila naapektuhan. Maraming mga iba-ibang bansa pa ang naging apektado dito. Naging apektado rito ang Lebanon, nakikigera na rin ang Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan, Israel, Iraq, UAE, Saudi Arabia, pati ngayon yung UK, France, Germany, Oman, indirectly, nagiging kasali na rin dito. Kailan kaya tayo no? Sali nyo naman kami dyan, no? Ayaw natin, no? Alam nyo po, minsan may isip mo parang nakakatakot nung nangyayari ito. Short testimony lang po. Alam niyo po si Melanie po, yung aking pong asawa. Kilala niyo po yung asawa ko si Melanie. Maganda ko pong nag-iisang asawa, yes. Alam niyo, alam niyo po, yung trabaho niya, ang project niya sa Saudi. Online, virtual. Pero may mga time na pinapadala siya. Nung last time pinadala siya sa India. Tapos nung sa Saudi, last year, kumuha na siya ng visa, na-delay yung kuha niya ng visa, kaya hindi siya nakaabot. Kaya ang sabi, dapat this year. Pero this year, dapat February, nandun siya ngayon. Kaso ang nangyari, na-roll off siya sa project, wala na siya dun sa project. Minsan iniisip niya, Lord, bakit hindi pa ako umabot ng May dun sa project? Dapat yung project ko hanggang May pa. Tapos marirenew yung project ko, 3 years pa ulit. Tama ba? 3 years o 2 years afterwards nun. Pero ang nangyari, natanggal siya sa project. Minsan mag-iisip ka, Lord, ano bang plano mo, Lord? Dapat ngayon nandun siya ngayon kasama niya, kamiting niya yung mga yung mga kliyente niya. Pero may magandang plano pala si Lord. Kasi kung nandun pala siya ngayon, nandun siya ngayon sa gera. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Minsan hindi mo maiisip, no? Nakala mo, Lord, bakit ganon? Yung pala may plano pala si Lord. Siguro matinding pag-aalala ko, no? Mahal na mahal pa naman kita. Oy, totoo yun, ha? Pananagutan natin sa Diyos yung mga sinasabi natin, tapos magsisinungaling tayo. Yes! O, hindi Valentine's ngayon. Pero totoo po, talagang nagpapasalamat ako kay Lord nung nabanggit niya yun. Oo nga. Minsan yung kala natin God's rejection, it is pala God's protection. Alam niyo po yung nangyayari ngayon. Nakasulat na po yun sa Biblia eh. Sabi po sa Matthew 24, verse 6 to 7. Ito yung sinasabi ni Kristo sa mga huling araw bago siya dumating. Sabi niya, makakarnig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito, mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak.
Lahat po ng ito ay totoong nangyayari na. Yung sinabi ng ating Panginoon, nalalapit na po ang kanyang pagbabalik. At yung pagbabalik na pong yun, pag hindi ka, wala ka pa sa Panginoon, nakakatakot. Pero pag nasa Panginoon ka, excited ka. Kaya dapat excited tayo sa pagbalik ng Panginoon. O natatakot tayo. Baguhin na natin ating perspective. Dahil pag dumating na ang Panginoon, sasalubungin natin siya, kasama natin siya. Amen. May isa pa. Alam niyo po yung blood moon? Hindi kita, no? Alam niyo po yung blood moon, yun po yung total lunar eclipse. Yung red wavelength ng sun nag-project sa moon. Kaya yung buwan naging kulay madilaw-dilaw hanggang mapula. Nung nag-house church po kami sa Rainbow Homes kila Brother Jake and Sis Casey, nakita namin yung blood moon. Alam niyo po, kahit yung blood moon po na yan, kasama rin po yung pinrapisay. Sa Book of Joel, ito po ang sabi, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Alam niyo po itong mga nangyayari ito, itong yung gera, tapos ito parang nagkasunod pa, no? Maaaring isa na to sa mga senyales, maaaring hindi pa. Hindi tayo sigurado kung kailan babalik exactly ang Panginoon. Pero ang lahat ng ito ay paalala para sa atin na are we ready? Safe ba tayo pag dumating ang Panginoon? So dapat maintindihan natin ito para hindi tayo kakalug-kalug. Hindi tayo sigurado kung totoo bang ligtas na tayo. Nung tinanggap ba natin si Kristo, nung tinaas natin yung kamay, ligtas na talaga ba tayo? Kailangan maintindihan natin ito. Yan po yung binasa natin sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. So may 3 puntos lang naman na paano natin, so how can anyone actually be saved? Paano ba talaga tayo iniligtas ng Diyos? Himay-himayin natin na number 1, una, kailangan ma-recognize natin yung current condition mo nang wala ka sa Panginoon. Pag hindi mo ito mara-recognize, ang iisipin mo lang lagi, okay ka lang. Okay naman ako eh. Kayo na lang magsimba. Okay naman ako. Yung ganun. Yung self-righteousness, nakala mo okay ka na. Pero ang totoo, kailangan ma-recognize mo yung kalagayan mo dahil wala ka sa Panginoon. Pangalawa, maintindihan mo na what God has done for sinners. Kung ano yung ginawa ng Diyos para sa ating mga makasalanan. At pangatlo, matanggap natin yung bagong buhay na binibigay ng ating Panginoon. Isa-isahin po natin. Recognize your condition without God. Sino po rito ang walang Diyos sa kanyang buhay ngayon? Thank you, Lord. Walang nagtaas ng kamay. Thank you, Lord. At kung meron man, lapit lang po kayo rito sa harapan. Papag-pray ka namin. Thank you, Lord. Lahat tayo may kinikilalang Diyos. Pero kinikilala nating Diyos, doon tayo nagkakatalo eh. Kasi mga Buddhist, yung mga ibang religion, may kinikilala din silang Diyos. Pero yung tunay na Diyos, yung nasa Bible, ito yung sinasabi niya, yung current condition mo nang wala ka pa sa Panginoon. Ito, verse 1. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga makapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Napakalinaw po ng salita ng Diyos. Yung buhay na wala sa Panginoon, patay ka. Dead in trespasses. Ito yung sa English eh. Dead in trespasses and sin. We are separated from God. Dahil hiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Dapat malinaw yun sa atin. Or else iisipin talaga natin, hindi, okay lang naman ako eh. Naniniwala naman ako sa Diyos. Lahat naman naniniwala na may Diyos eh. Kahit nga yung si Satan nga, naniniwalang may Diyos eh. Nanginginig pa. O diba? So, ang tanong dito, kasi yung statement dito na patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway. Can a dead person save himself? Ang isang patay ba kaya niyang iligtas ang sarili niya? Hindi, no? Napakalinaw nun. Dahil yung nilarawan niya na patay.
Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinunong ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ito po ay ibig sabihin po, hindi physical death. Ito po ay spiritual death. Ang spiritual death means you cannot follow God. Sino sinusunod nyo? Pag wala, spiritually dead kayo, the prince of this world, itong mundong ito, sino yun? The following this world, the devil, yun ang nasusunod natin nung wala pa tayo sa Panginoon. Ang totoo, ito po yung importanteng point. Walang exemption. Ang sabi niya, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo saan? Sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Tayong lahat, may pagnanasa ng laman. Ano yun? Sino rito nagutom, tas nakita ng pagkain, gustong-gusto niyang kumain. Kung ano yung need ng katawan natin, ninanasa natin, that is natural. Ganon din sa opposite sex. Nakakalungkot nga, same sex din nagnanasa ng laman. No? Lahat ng yan, na-experience natin. Bilang tayo ay hindi pa pinaghaharian ng Diyos. So pag nanasa ng laman, hilig ng katawan, pati, nasa isip mo pa lang, nagkakasala ka na. Malinaw yun. Tayong lahat equals kinapupuotan ng Diyos sa ating kalagayan nung wala tayo sa Panginoon. Malinaw ba? So Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo, anong deserve natin? Death. Kahit anong gawin mo. Kasi patay ka pa. Ganun ang current situation ng tao. Dapat ito maging malinaw sa ating lahat. Nung wala pa tayo sa Panginoon, ito ang kalagayan natin. Nakikita nyo na ba yung danger ng pamumuhay ng wala sa Diyos? Yung mga taong wala sa Panginoon, ganun yung kalagayan. Lahat tayo deserve natin yung galit ng Panginoon. Grabe, hindi ko ma-imagine. Yung mga anak ko nga lang, pag nagalit ako, natatakot na Yung Diyos pa kaya pag nagalit? Dahil doon, kailangan maintindihan natin ano ba yung ginawa ng Diyos para sa ating mga makasalanan. Point 2 na tayo. Tuloy po natin. Subalit, napakasagana ng alin? Ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Di ba, patay pa tayo sa kasalanan? Anong sabi niya? Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Niligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Wala ka pang ginagawa. May ginawa na si Lord. Nalinaw. Nasusundan natin. Ito po yung sa English. Mas detailed kasi yung sa English But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead, nung tayo patay pa sa ating mga kasalanan, He made us alive. Binuhay niya tayo kasama ng ating Panginoong si Kristo. Paano? By grace, you have been saved. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Patay ka pa Ang ginawa mo, nag-trespass ka, gumawa ka ng kasalanan. You were dead. Yun ang action na ginawa mo. Anong ginawa ni Lord? Yung rich ng kanyang mercy, binigay niya. Yung great love niya, binigay niya. Yung pag-ibig niya sa atin. Anong ginawa niya? Binuhay niya tayo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang grasya, you have been saved. Alam niyo po yung word dito na you have been saved. By grace, you have been saved. Sa Tagalog kasi, ano lang yan sinabi lang dun niligtas ka. Pero dito, yung you have been saved, ang English word po na yan is, yung Greek word po na yan is sozomai, na ito po ay perfect tense. Teka, lalong gumulo perfect tense, ano yun? Ito po yung completed action in the past na ginawa ni Kristo, pero may epekto hanggang sa ngayon. Isang beses niyang ginawa, pero ang epekto nito hanggang sa ngayon. What Jesus did affects your past, your present, and your future. Ganyan po makapangyarihan ang Panginoon. Ang kaligtasan na binibigay niya sa iyo ay hindi lang ngayon, hanggang forever.
Dapat maging malinaw sa atin yan. Have been saved. It is a perfect tense, completed action in the past, applicable hanggang sa future. Ganun po makapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay niya. Ito na nga yun. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Yung ating identity na kay Kristo, nasa heavenly realm na. Alam nyo ba, nung si Kristo, nung siya ipagkakalulo na, pupunta na siya sa langit na, ang sabi niya, in-encourage niya yung mga disciples niya. Kaya aalis ako rito, magpe-prepare ako ng place for you. Sa Bible nga, description, mansion. Mansion yung pinrepare niya. Kung ngayon nahihirapan ka, nangungupahan kayo, tapos tumutulo pa yung bubong, ang nakaprepare sa inyo doon, mansion. Hindi ko ma-imagine kung anong klaseng mansion yun, no? Na hindi maikukumpara sa kung anong meron dito. Yung kaligtasan na binibigay sa inyo ng Diyos, may pinrepare na siya doon sa langit para sa atin. Amen. Ba't parang malungkot tayo? Hindi ba kayo excited? Excited na ba kayong makita ang Panginoon pamaya pag-uwi? Parang kinaba. Pero thank you Lord yung kanyang pagmamahal sa atin. Sundan natin. Ito sa verse 7. So that in the coming ages, sa mga panahong darating, He might show the immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. Sa darating na panahon, yung pag-ibig niya, yung immeasurable, yung hindi masukat na grasya. Kaya niyo bang sukatin yung hindi masukat? Hindi, no? Ganun yung grasya niya. Kaya ang hirap natin makomprehend na wala pa tayong ginagawa, niligtas na tayo ng Panginoon. Ang hirap i-comprehend nun. Parang, teka, kontra yun sa ating paniniwala. Bakit pa tayo nagsisimba? Kung niligtas na pala tayo ng Panginoon. Dahil yun sa kanyang biyaya, sa kanyang grasya, na hindi masukat. Ano? Linawin po natin. Yung coming ages dito, yung past na ginawa ni Kristo, yung present na kalagayan mo ngayon is still effective today yung ginawa niya. At yung coming ages, yung completeness ng salvation mula noon hanggang sa darating na panahon na kinumpleto ng ating Panginoon. Ayan. Sa Ephesians chapter 1 verse 13, ito po yung supporting verse. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita na nagdulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya. So napaka-importante yung word na sumasampalataya sa Kanya. Bakit? Pag sumampalataya ka sa Kanya, pagkakalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. You are eternally secured in Christ. Pag nasa inyo na ang banal na Espiritu. Yes, nagkakasala tayo, bumabagsak tayo. Pag nasa inyo ang Espiritu ng Diyos, ang pangako niya, hindi yan kagaya sa Old Testament na natatanggal ang banal na Espiritu. Yan, you are eternally secured. Kaso dito nagkakatalo ang marami. Dahil bakit may mga nawawala? Bakit may mga hindi na nakakabalik? So kailangan maintindihan nyo ang pagiging secured ng banal na Espiritu sa inyo. Alam niyo po, ganun lang tayo kabilis, no? Yung una, makilala mo, na yung kalagayan mo nang wala ka sa Panginoon. Tapos, na maintindihan mo yung ginawa ng Panginoon. Ito na yung maganda. Ito yung napaka-importante na kailangan matanggap natin yung bagong buhay na binibigay ng Panginoon. Yung unang verse 1 hanggang verse 7 is preparation lang yun para sa totoong magandang ibibigay sa atin ng Panginoon. Sa verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, parang paulit-ulit yung kagandahang loob ng Diyos, ano? Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Napakalinaw po ng salita ng Diyos. Sa English po, for by grace, sa biyaya ng Diyos, you have been saved. Yun na naman yung phrase na yung have been saved. No? Through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of your works, so that no one may boast. By grace. Salvation is entirely God's work. Malinaw na ba ang salvation ay gawa ng Diyos?
Ang salvation, ang Diyos ang may gawa. Sino ritong kayang iligtas ang kanyang sarili? Wala. No? Have been saved, again, yung word na ito, yung God's action in the past, effective in the present until the future. True faith. Ito, dito po tayo nagkakatalo. Yung word na faith. Ito ay true faith, hindi by faith. True faith. Ano pong ibig sabihin nun? Yung faith does not earn salvation. Kasi yung salvation gawa ng Diyos eh. Pero yung faith mo, it is the medium to receive salvation. Yung pananampalataya mo, yun ang daan para makuha mo yung salvation na binibigay ng Panginoon. Susundan natin. Salvation, not your own doing, but God's gift. Not a result of work. Hindi mo to gawa. Kahit anong gawin mo, hindi mo kailigtas ang sarili mo. Kaya walang makakapagyabang sa atin na, ako niligtas ko sarili ko. Lord, thank you Lord pero ako nang bahala rito, kaya ko na. Magpapastor ako Lord para, kahit pagkatas ko iligtas yung sarili ko, ililigtas ko rin yung iba. Aba, ikaw na si Kristo, ano? Bakit? Purihin ako. Bakit pa namatay si Kristo sa krus? Ilang percent yung ginawa niya nung sinave niya tayo? 100% o 99%? Sino nagsasabing 99% para yung 1% ikaw yung gagawa? Di ba 100%? Pero nagkakatalo sa word na true faith. Ito po yung classic example para mas maintindihan natin. Alam natin to. Na yung tao nandito, hindi tayo makaabot sa Diyos dahil sa kasalanan. Hiwalay tayo. Ang naging tulay, si Jesus Christ. Yung mananampalataya kay Jesus Christ, makakadaan na sa tulay. Pero kung hindi ka mananampalataya, alam mo lang na si Kristo nakakapag-save. Alam mo lang makapunta ka sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pero ikaw, yung faith mo, yun ang magtatawid sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Susundan natin? Amen. Amen. Thank you Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po sa ating street evangelism, magiging malinaw ito na kaya natin itong sabihin na sa pamamagitan ni Kristo maabot natin ang Diyos. Ito po yung classic example. Meron din akong example na nireveal sa akin ni Lord. Wow! Nireveal ni Lord kaninang umaga. Grabe, kinausap ako ni Lord. Bumaba siyang gano'n, no? Ito ang sabi mo sa akin. Hindi po, joke. Ito po, yung inimpress sa akin nung habang nagme-meditate ako. Thank you AI kasi usually ako ang magdo-drawing nito or pag-ano ko yung image manipulation dahil may AI na ngayon, si AI na yung pinag-drawing ko. Eto, nakikita niyo ba yung picture? Isang taong nalulunod na may kadena at may malaking bakal. Nakikita niyo? Nalulunod na siya. Hindi yan salbabida, bakal yan. Lalo siyang lumulubog. Ngayon, ito ay nagre-represent ng kasalanan. Yung humihila sa kanya pababa. Kahit anong gawin niyang langoy, kahit siya na yung pinakamagaling lumangoy sa buong mundo, kahit siya na yung may pinakamalakas na bisig, dahil sa bigat ng bakal na ito, ng kadenang ito, kahit anong gawin niya, hindi siya makakaahon, mamamatay siya. Ganyan po ang kalagayan natin nung wala tayo sa Panginoon. Na kahit anong gawin natin, hindi natin kaya. Ano yung ginawa ni Lord? Binaba niya yung kanyang kamay. Inabot niya tayo. Nagkatawang tao siya, namatay siya para sa atin. Ito, isang representation lang, no? Na kung magtitiwala ko, yung kamay ko, kumapit ka na. Dahil pag inangat ko to, lahat ng nakakapit, maliligtas. Yun ang pinagkaiba ng totoong may pananampalataya. Kakapit at hindi bibitaw. So, susundan natin. This is a very clear example na, yes, alam nating may Diyos. Yes, alam natin na we are doomed. Pero yung totoong nananampalataya, kakapit sa Panginoon. At hindi tayo bibitaw, magtitiwala tayo. Amen. Real faith is trusting God that leads to repentance. Bakit? Kasi malalaman mo na hindi mo nga kaya, wala kang magagawa, ipagkakatiwala mo lahat kay Lord. Lord, sorry Lord, kala ko pag nagpakabait ako, pupunta ako sa langit. Hindi pala ganun. Ikaw pala ang makakapagligtas. Lahat pala ng gagawin ko, baliwala ito. Kailangan kong magtiwala sa'yo. Susundan natin. Ang akala kasi ng karamihan, yung self-righteous na, hindi, mabait naman ako eh. Actually, matulungin pa nga ako. Wala akong sinasagasaang tao. Lumalaban ako ng patas. Pero wala silang Panginoon sa buhay. Yun po na nakakalungkot. Kala nila kaya nilang iligtas yung kanilang sarili. So, ano yung faith? Sa Greek word is pistis. Ano ba yung faith? Na nakita na natin yung
paano ito ginagawa, ano? So yung faith is trusting God. Pagtitiwala sa Panginoon na nagre-rely ka sa Diyos na hindi mo kayang iligtas yung sarili mo, kagaya sa illustration na malulunod ka, hindi mo kayang lumangoy, pero binaba ng Diyos ang kanyang kamay, kakapit ka. Yun na nagtitiwala ka na iaangat ka ng Diyos. Faith is active. Hindi ito one-time action lang na tinaas mo yung kamay mo, Lord, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ang aking Panginoon na tagapagligtas. Tapos pag-uwian, okay na, saved na ako. Hindi po ganun ha. Nililinaw natin ang faith is active, patuloy. How you live show if you truly repented and trusted God. Sa mga nagsasabi po na sila ay nasa Panginoon, pero ang buhay naman nila ay hindi nakikita na totoong may Panginoon sila sa kanilang buhay. Niluloko lang nila ang kanilang sarili. Nasusundan natin. Kaya napaka-importante maintindihan natin yung totoong pananampalataya nakikita sa ating buhay. Hindi lang sa salita, hindi lang sa tayo ay nagsisimba, nakikita ito sa ating buhay, araw-araw. Sabi sa James chapter 2 verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Yun ang malinaw. Nagsasabing nananampalataya sila pero hindi sila kumikilos. Ang totoong pananampalataya, may kalakip na gawa. Dahil ang walang kalakip na gawa na pananampalataya, anong tawag doon? Patay. Saan pupunta yung patay ulit? sa impyerno. Pero yung binuhay ka ng Diyos, sa langit. Ito po yung pinaka-importante, pinaka-maganda. So verse 10, dito na po tayo magtatapos. Bilis lang tayo. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Kaya may gagawin ka pa rin talaga. Amen. Thank you, Lord. Ang akala kasi ng iba, wala nang gagawin. Kinray tayo ng Diyos for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Alam niyo po sa Genesis, ganito po tayo kinrate, no? Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living creature. Alam niyo po before yan, nung kinrate niya yung langit at lupa, that let there be light, let there be fishes in the sea, let there be trees, let there be ano. Pero pagdating sa tao, ang ginawa niya, hinulmahan niya. Galing sa alabok, galing sa lupa. Pagkatapos nun, tapos niyang hulmahan, hiningahan niya ng buhay. Ganun ka-special ang pagkakakreate sa atin ng Panginoon. Susundan natin. We are created special. God gave us life by His breath. Ito pa po, sa Genesis 1:26, then God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fishes and the sea, let them have dominion over everything that I have created, sabi ng Panginoon. Nabanggit na natin ito before, pero kailangan nating ulit-ulitin para maintindihan natin na pagkakakreate sa atin ng Diyos ay napaka-espesyal. Kaya mahal na mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. Nung kinreate niya yung impyerno, hindi naman talaga para sa tao yun eh. Para yun sa mga demonyo eh. Para sa kanila yun eh. Kaso, sa katigasan ng ulo ng mga tao na ayaw bumalik sa Panginoon, pati tuloy ang mga taong ayaw tumanggap sa Panginoon, napupunta dun. Pero ayaw ng Diyos mangyari yun. Ang gusto niya, makasama niya tayo. Kasi special na special ang pagkakakreate niya sa atin. We are created in His image. Ibig sabihin nito, kinreate tayo in His representation, in His reflection. We represent God over His creation. Nung ganun tayo ka-special, nung kinreate tayo ng Diyos. We are created after God's likeness. Yung similarity natin, yung resemblance natin, yung pattern na meron tayo, galing sa Diyos. Ito po yung rational mind na ability to think and reason. Binigyan tayo ng ability ng Diyos. Ito po yung may tayong authority, yung stewardship na kaya nating pangalagaan ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito po yung rational capacity na we can relate to God and we can relate to others. Binigay sa atin ng Diyos yung ganong kakayahan. We are very special kasi yan tayo hinulma ng Diyos. Nakikita nyo na ba kung gaano kayo ka-special? Grabe. We are created perfect because we are from the image and likeness of God. Ang Diyos ay perfecto. Kinreate tayo perfect. Nasusundan nyo? Tapos, dahil sa kasalanan,
Napahiwalay tayo sa Diyos. Kaya ang gusto niya, doon sa verse 10, pinapaalala niya, we are His workmanship, na ang ginawa niya sa atin, tayo ginawa niyang perpekto. We are created for good works. Yun talaga ang function natin, na pinagkaloob ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos sa Kanyang larawan upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Yan po talaga ang original na pagkaka-create sa atin ng Diyos. Kaya mula ngayon, we should start living for God. We should start reading the Bible. Mga nagsasabi rito na naniniwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, sumusunod sa Diyos, pero hindi nagbabasa ng Bible. I'm sorry to say, baka nalilinlang lang tayo ng ating isipan. Kailangan nagbabasa tayo ng Bible. Sa pagbabasa natin ng Bible, hindi lang tayo nagbabasa tapos hindi nakikita sa ating buhay. Ay mga kapitbahay natin na makikita sa atin, yan si oo, kilala ko yan, relihiyoso yan. Ganun lang nila makikita. Oo, sobrang relihiyoso niyan. Every Sunday nasa simbahan yan. Pero hindi niya na ako pinapansin. Walang compassion yan. No. Pag totoong nasa Panginoon ka, hindi ka religious, maka-Diyos ka. Totoong ang reflection ng Diyos makikita sa'yo. Meron kang compassion sa iyong kapwa. May compassion ka sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga kaibigan na maaalala mo sila. Alam niyo po, may isa akong kaibigan na nire-reach out. Kaibigan ko siya mula nung kabataan namin. Naka-attend siya mga ilang beses ng house church dun sa Greenfields. Pero, ngayon parang hindi na siya masyado nakaka-attend. Parang 3 Sunday na. Lagi every Sunday ko pinupuntahan sa bahay nila, kinakatok ko. Actually, 1 month na, no? Kinakatok ko lagi tuwing mag-house church kami ron. Oh bro, tara, na tayo ron sa bahay. Ay, nag-ano pa ako, nagluluto pa ako. Oh, sige, next time na lang. Tapos yung next time naman na, ay, nagpe-prepare pa ako na, oh, sige, next time na lang. Laging ganun. Tapos, kahapon, tama ba kahapon? Yung kapatid niya biglang namatay. Na heat stroke, nagdadrive ng tricycle. Sayang. Hihintayin pa ba natin may mga ganung mangyari para tayo ay bumalik sa Panginoon? Patuloy tayo mag-reach out. Dahil hindi natin alam, nagdadrive ng tricycle yun, biglang na-stroke, patay. Kaya po yung mga nagtatrabaho rito sa labas, lagi po tayo mag-pray. Para kung ano pong mangyari sa atin, nasa Panginoon tayo. Lagi po natin ipapamuhay ang ating pananampalataya. Ipakita natin yung grace and mercy ni God sa ating kapwa. Dahil yan ang totoong tayo ay may pananampalataya. Ipakita natin yung good testimony natin na hindi lang tayo nagsisimba, hindi lang tayo religious, tayo ay totoong nasa Panginoon. Nasusundan ba natin? Dahil sa sobrang kagandahan ng ginawa ng Diyos, tayo yung makasalanan pa, tayo niligtas niya. Pero magiging effective lang ang kaligtasan na yun kung mananampalataya ka sa Kanya. Yun lang ang tanging paraan para maabot natin siya. At makikita dapat ito sa ating buhay. Kaya simula ngayon, lalo na next Sunday, magkakaroon tayo ng street evangelism. Ipakita natin, i-share natin yung mabuting balita na mahal tayo ng Diyos, na yung kalagayan natin before, wala tayo sa Panginoon. Pero ganun na lang yung pag-ibig niya, binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa ating mga kasalanan. At kung sino mang manampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And that's the good news of God's salvation. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya mula ngayon, mag-build na tayo ng genuine relationship sa mga gusto nating ma-reach out. Bisitahin natin sila. No? Ipakita natin na totoong nagkikare tayo sa kanila. Dahil pagka abutan sila ng kung ano man, nakakapanghinayang dahil alam mo forever yung magiging kapalaran nila na nasa impyerno. Nakakatakot. Kawawa naman. Kung may pagkakataon tayo, at least hindi tayo masisi na hindi man lang natin sineran, hindi man lang natin in-invite. No? I-share natin si Kristo. I-visit natin sila. Invite them. Kung makakapaggawa tayo ng house church sa area nila, gawin natin. Mag-share tayo ng salita ng Diyos. Let's pray for them. Na talagang i-reach out natin sila. Yan ang ating panawagan. Tayong lahat ng mga nandito, ang panawagan sa atin, kung totoong may pananampalataya kayo kay Kristo, totoong na-receive nyo ang mabuting balita ni Kristo, na siya ang nakapagligtas sa atin, ibabahagi mo to sa iba. Hindi mo ito sosolohin. Yun ang totoong pag-ibig na dapat ipapakita natin sa ating kapwa. Tayo po magsipagtayo.